Imagine this scenario. Kaka-approve lang ng housing loan mo sa bangko at hawak mo na ang susi para sa dream condo mo sa BGC or Makati. Pakiramdam mo, na-achieve mo na ang ultimate adulting milestone. Nakikita mo na yung sarili mong umiinom ng kape tuwing umaga sa balcony habang tinitignan ang city skyline bago pumasok sa trabaho. Perfect na sana ang lahat ng plano mo para sa bagong buhay mo. Tapos, biglang ngumiti yung real estate agent mo, may inilabas na bagong papel at nagtanong, "Sir, kukuha po ba kayo ng parking slot para sa sasakyan nyo? Paubos na po kasi ang slots namin." Tinanong mo, magkano ba yung parking slot? At nang walang kagat-labi, sinabi ng agent, "Mura lang sir, nasa 1.5 million pesos na lang po, pwedeng i-add sa loan." Tumigil ang ikot ng mundo mo. 1.5 million pesos? Napaisip ka bigla. Magbabayad ka ng 1.5 milyon para lang sa isang maliit na sementadong kahon na kasing laki lang ng kama mo at iguguhit lang ng pintura ang boundary. Nakita ng agent na nag-aalangan ka kaya biglang inilabas yung pinakapaboritong magic word ng mga ahente. Huwag niyo pong isipin na gastos yan sir, investment din po yan. Asset po yan. Kapag hindi niyo ginamit o binenta niyo ang sasakyan niyo, pwede niyo iparent sa ibang unit owners. Passive income din, yun buwan-buwan na papasok na lang sa bank account nyo. Naisip mo naman, oo nga no, lupa at semento din yun. Asset yun na nakapangalan sa akin. Sabi nga nila, wala namang lugi sa real estate dahil laging tumataas ang value. Dahil na-convince ka na isa itong magandang investment, pinirmahan mo yung kontrata, idinagdag mo yung 1.5 million pesos na utang sa bank loan mo na babayaran mo for 15 years. Kapatid, I have very bad news for you. Isa yan sa pinakamalaking financial mistakes na magagawa mo sa pera mo, na biktima ka ng isang napakalaking illusion. My name is Juan. Magsimula na tayong magtrabaho ngayon upang matiyak na ang ating mga anak at mga susunod na henerasyon ay may matatag na pang-unawa sa ekonomiya. At nag-o-obsess ako ng malala sa hidden math, opportunity costs, at brutal realities ng real estate sa Pilipinas na hindi tinuturo ng mga ahente. Kung nahihirapan ka dahil feeling mo nababaon ka sa utang, kakabili ng mga assets na hindi naman nagpapasok ng totoong pera sa bulsa mo. Paki-click ang button na mag-subscribe at sabay-sabay nating pag-aralan ang pang-ekonomiyang impormasyon sa hinaharap. At kung makatulong ang video na to para mailigtas ang milyon-milyong piso mo sa maling desisyon, hit the like button na rin para kumalat ang tamang impormasyon. Actually, basagin na natin agad ang pinakamalaking myth na patuloy na ibinebenta ng mga developers at agents sa mga middle class na Pilipino. Ang paniniwala na ang pagbili ng isang condo parking slot ay isang maganda at matalinong investment na magbibigay sa iyo ng passive income. Tignan mo ito ng mabuti at pakinggan mo ako. That is completely false. Isa itong financial trap na nagkukunwaring asset. Sa usapang financial at investing terms, ang pagbili ng parking slot para lang paupahan ay tinatawag nating dead money. Wala itong buhay at hindi nagtatrabaho para sa iyo. Ibig sabihin, nakakulong yung 1.5 milyon mo sa isang malamig na semento at ang kinikita niya ay barya-barya lang na literal na tinatalo pa ng inflation year on year. Pero wag tayong magdrama, wag tayong makinig sa emosyon or sa matatamis na sales pitch ng ahente. Mag-math tayo, Nick Majuli style. Ilabas ang mga numero. Ilatag natin ang numbers. Bumili ka ng parking slot sa Metro Manila. Ang pinaka-standard na cost ngayon ay 1.5 million pesos. Yung pera na, yan, inutang mo pa sa bangko na may interest. Ngayon, gusto mo siyang iparent sa kapitbahay mo para magka-passive income ka. Magkano ba ang average na bentahan ng rentahan ng parking ngayon sa mga FB groups? Kung nasa prime area ka tulad ng BGC or Makati, nasa 6,000 pesos per month. Yan, minsan 5K pa nga kung mababa ang demand at maraming bakante. Pero sige, be generous. Gamitin natin ang 6,000. So, let's multiply. 6,000 pesos times 12 months. Ang gross income or buong kita mo mula sa parking ay 72,000 pesos sa loob ng isang taon. Yung utak mo, nag-compute agad ng short-term win. Wow, 72,000 pesos a year na literal na wala akong ginagawa. Isa na talaga akong landlord, mayaman na ako. Pero teka lang, huwag kang masyadong mag-celebrate. Nakalimutan mo ang brutal reality ng pagiging real estate owner, ang tinatawag nating invisible costs. Alam mo ba na may association dues din ang parking slot mo buwan-buwan? Akala mo unit lang ang may dues?
At hindi yan pababa. Laging pataas yan every year. Usually, nasa 1,000 to 1,500 pesos per month ang ASOC dues ng isang parking space. Plus, may real property tax or amilyar ka pang babayaran yearly sa munisipyo. I-minus natin lahat yan. Sa 72,000 na gross income mo, ibawas mo ang conservative estimate na 18,000 pesos para sa dues at taxes sa isang taon. Ang net income mo o yung totoong pera na naiuwi at nabulsa mo ay nasa 54,000 pesos na lang sa isang buong taon. Halos wala nang natira. Ngayon, kunin natin ang return on investment or ROI. Magkano ang kinita ng pera mo? Hatiin natin ang 54,000 net income sa puhunan mong 1.5 million pesos. Ang lalabas diyan sa calculator mo ay 3.6%. Tama ang narinig mo. 3.6% per year lang ang kinikita ng investment mo. 3.6%. Kapatid, tinalo pa iyan ng average inflation rate ng Pilipinas na 5%. Literal na tinalo pa iyan ang pagtaas ng presyo ng sibuyas at bigas sa palengke. Sa math na ito, ibig sabihin inabot mo ng 27 years bago mo man lang mabawi yung 1.5 million na ipinuhunan mo. 27 years. Ugod-ugod ka na at sira na ang semento bago ka mag-break even. Ngayon, alam kong may gustong makipag-debate sa akin. Sasabihin mo, Juan, tumataas naman ang value ng parking space ko eh. Yun ang tinatawag na capital appreciation. Asset pa rin yun. Sure, tumataas ang value on paper. Pero gaano kabilis? At mas malaking tanong, sino ang bibili ng parking slot lang ng walang kasamang condo unit? Mahirap i-liquidate yan kung kailangan mo ng cash bukas. Para makita mo kung gaano talaga kapangit at ka-dead money ang deal na to, gawin natin ang pinaka-favorite kong part sa channel na onto, the opportunity cost math. Paano kung ginamit mo ang utak mo at hindi mo binili yung overpriced na parking slot na inaalok ng ahente mo? Paano kung kinuha mo yung buong 1.5 million pesos mo at inilagay mo na lang sa Pag-ibig MP2 na nagbibigay ng average na 7% tax-free compounding interest kada taon? Calculate natin ang passive income mo dito, 1.5 million times 7%. That is exactly 105,000 pesos in one single year. 105,000 pesos na walang sakit ng ulo sa association dues, walang real property tax, walang ahente na babayaran, at walang tenant na biglang tatakbo at hindi magbabayad ng renta. I-compare natin ang magkatabi para magising ka. Yung condo parking slot mo, kumita lang ng 54,000 pesos net at na-stress ka pa sa maintenance. Habang yung MP2 investment mo, walang kahirap-hirap na kumita ng 105,000 pesos tax-free. Doble ang kinita at liquid ang pera mo after 5 years. Ngayon, alam ko na kung ano ang isasagot mo sa akin. Sige, I'll read your mind kasi ganyan din mag-isip ang karamihan. Pero Juan, bumili ako ng parking slot kasi kailangan ko talaga. May kotse ako eh. Saan ko ipapark yung sasakyan ko? Sa kalsada kung saan pwedeng matu. Valid point yan. Kailangan mo ng parking para sa safety ng kotse mo. Wala akong tutol doon. Pero ang tanong na hindi mo na itatanong sa sarili mo, kailangan mo ba siyang bilhin? Dito papasok ang pinaka-nakakasabog ng utak na math sa buong video na ito. Ito ang tinatawag kong The Rent versus Buy Cheat Code. Pakinggan mong maigi. Paano kung imbes na bumili ay mangkupahan ka na lang ng parking slot sa mga kapitbahay mo sa condo na hindi gumagamit ng slot nila? Babayaran mo sila ng 6,000 pesos a month sa loob ng isang taon. Gumastos ka ng kabuuang 72,000 pesos para sa rent ng parking mo. Ouch, di ba? Sayang yung 72,000, parang tinapon lang. Pero wait, kumalma ka muna. Tignan natin ang kabilang side ng equation. Dahil hindi mo binili yung slot, yung 1.5 million pesos mo ay buong buo at naka-invest sa Pag-ibig MP2 na kumikita ng mag-isa ng 105,000 pesos yearly. So, kikita ka ng 105,000 sa MP2 dividends mo. Ibawas mo ni ngayon diyan yung 72,000 na pinangrenta mo sa parking buong taon. Guess what? Meron ka pang natitirang 33,000 pesos na solid profit sa bulsa mo. Walang bawas, malinis na kita. Ibig sabihin nito, libre na yung parking mo buong taon kasi binayaran yun ng interes mo. At kumitan ka pa ng extra 33,000 na pwede mong ipambili ng bagong gulong o insurance ng kotse mo. Ganyan ang kapangyarihan ng paggamit ng utak at mathematical logic bago pa iralin ang ego
Kung ganito pala kasimple at kaganda ang pag-rent, bakit ba laging nagkakamali ang mga Pilipino sa desisyon na to? Bakit pinipilit bilhin ang parking? It comes down to behavioral psychology. May dalawang psychological traps na bumubulag sa atin kapag bibili na ng real estate. Trap number 1, ang illusion of asset ownership. Ito yung sakit nating mga Pilipino na gusto natin laging may inaari tayo. Sinasabi ng kultura natin na basta pag-aari mo, basta nakapangalan sa iyo ang titulo, maganda niyan at ipapamana mo pa sa mga anak mo. Gustong-gusto natin yung feeling na may hawak tayong titulo, na pagmamay-ari natin yung 12.5 square meters ng malamig na semento na ina-arbor lang ng alikabok. Kahit mathematically, yung titulong yun ay unti-unting kumakain ng pera mo buwan-buwan. Pinapakain mo ang ego mo at ang titulo, hindi ang bank account mo. Trap 2, ang convenience premium trap. Dito tayo madalas matalo dahil ayaw natin ng abala. Natatakot ka na baka wala kang marentahan sa building. Natatakot ka sa hassle na makipag-usap buwan-buwan sa admin o baka paalisin ka ng kapitbahay mo. Kaya willing kang magbayad at umutang ng 1.5 million pesos para lang umiwas sa isang text message na, "Hi po, available pa ba yung parking nyo for rent?" Kapatid, gumastos ka ng 1 milyon para sa hiya at konting convenience. Ang mahal naman ng hiya mo, wala sa hulog. Dito na nagiging sobrang interesting ang laro ng real estate. Here is what people really don't know. Ang mga condo developers at ahente, kabisado nila itong psychology mo. Pinag-aralan nila kung paano ka mag-isip. Alam nilang bibili ka ng kotse dahil status symbol at necessity yan sa Pilipinas. At alam nilang desperado ka sa parking dahil bawal na sa kalsada. Kaya tinataasan nila ang presyo ng parking slots to unreasonable levels. Alam nila na captive market ka nila. Iisipin mo, wala kang choice eh. Sila at ang mga bangko lang ang yumayaman sa transaksyon na to. Ikaw, nakalak yung pera mo sa semento, nagbabayad ng interes sa utang mo. So, ano ang dapat mong gawin? Paano mo lalabanan ang sistema at magiging matalino sa pera mo? Here is your 3-step smart money action plan. Gawin mo to bago ka pumirma ng kahit anong parking contract. Step 1. Separate lifestyle from investment. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Tanggapin mo na ang pagkakaroon ng kotse ay isang luho o lifestyle cost, hindi isang financial investment. Kaya kung gagastos ka sa parking, itrato mo siyang expense, hindi asset. At sa rule ng business at personal finance, kapag expenses ang pinag-uusapan, palagi nating hinahanap ang pinakamura. At sa parking, yun ay ang pagrenta. Step 2. Rent the slot, keep the capital. Ito ang golden rule ng condo living kung may kotse ka. Pumasok ka sa Facebook group or Viber group ng condo nyo. Mag-post ka lang, looking for parking slot to rent long-term. Maraming nagigipit na unit owners dyan na bumili ng parking slot pero walang kotse na handang magpaupa ng mura para lang may pambayad sila ng asok juice nila. Negotiate with them. Step 3. Invest the 1.5 million difference. Huwag mong ubusin yung na-save mo sa luho. Ilagay mo sa tamang investment vehicle. Ilagay mo yung capital sa Pag-ibig MP2 o kaya sa Philippine Index Funds o sa REITs na nagbibigay ng mataas at consistent na dividends. Hayaan mong ang interes ng totoong investments mo ang magbayad ng monthly parking rent mo. Pag nagawa mo o yan, that is true financial freedom. Listen to me carefully, tignan mo ako sa mata. Hindi lahat ng real estate ay asset. Kung bumubunot ito ng pera sa bulsa mo buwan-buwan nang walang matinong return of investment, liability. Yan, plain and simple. Huwag kang magpadala sa matatamis na sales talk ng mga taong gustong makuha ang malaking komisyon nila mula sa iyo. Ikaw ang tanging magpoprotekta sa pinaghirapan mong pera. Be ruthless with the math at huwag papairali ng ego. Ako si Juan Finance. I teach you the brutal math so you don't get played by the real estate system. Kung may natutunan ka sa episode na to at naggising ang financial logic mo, huwag mong suluhin ang knowledge na to. I-share mo ito agad sa tropa mong nagbabalak kumuha ng 1.5 million na parking slot para lang sa views niyang hulugan. Ililigtas mo ang future niya. At i-hit muna ang subscribe button para sa mas marami pang data-driven reality checks na tutulong sa iyong yumaman. Maraming salamat sa panonood. Cheers and always play the long game.